Eto na nga at bumungad nga sa amin ang ganda ng Dampalitan Beach. Malaburakay nga ang linaw at puti ng buhangin nito. Wala palang kuryente ang isla, may hilera pala itong pine trees. Nakababa na nga kami bitbit yung mga gamit at pagkain. Dumiretso nga pala kami dito sa maliit na tindahan. Dito magbabayaran at maglalagin. Nasa screen ko pala nilagay yung Dampalitan updated rates as of 2026 dahil may tropa nga sila Makoy dito, naka-discount nga kami. Nakakuha na nga kami ng magandang pwesto sa ilalim ng puno ng pine trees. Nag-setup na nga sila Ate Ellie na sarili nilang tent. Kami nila Makoy ay naubusan dahil sa dami ng turista kaya ang ending kanya-kanyang matutulugan mamaya. Dala ko pala yung inflatable mat kaya goods na rin tulugan mamaya. Alas 2 na nga pala ito ng hapon at napakaganda talaga ng view. Sinimulan na nga namin yung ritual ng pagbabarik ni Alfonso. Lasing kung lasing, haluan pa naman ng masarap na pulutan at portable videoke. Ay talaga namang kainaman. Nakijaming nga sa amin sa inuman yung mga tropa nila Makoy, sila Ate Jessica. Hapon na nga at sobrang hibas na o naka low tide Promax ang dagat kaya naisipan muna namin nila Makoy na mamulot ng pulutan sa hibasan. Oyster. Yan yung ginagawang ginagawang Talaba. oysters, no? Talaba. Kaya lang ang hirap tuklapin. Ito kasi siya, pag hindi mo siya... Yan yung tinatawag na oyster. Ginagawang oyster sauce. Ito yun talaga mismo. Kaya lang sobrang hirap tuklapin. Oh, nakadikit kasi ito sa bato. Nakakuha kami ng oyster sauce. Oyster sauce. Oyster sauce. Sarap. So, mahina ang immune system. Try mo. Pampalakas ng ano. Hindi na kain yan, naku. Hindi ka nakain ito? Dala natin. Kaya niya oh. Ito ba? Nakapagpatalas ng memorya to. Medyo mahirap. Oyster. Yun oh. Masarap. Oh, di ba? Malinam na, masarap. Malinam na, lasang asin. Ano kasi pag masarap siya pagka natural mo lang talaga siyang kakainin mo. Klase ng starfish yung napuputol yung mga galamay niya. Ganyan. Hindi. Para siyang ano. Yan. Ante. Oyster. Sarap. Yung sinatawag na deadly snail na sinatawag. Pointed, Rounded no? siya na pointed yung pinakadulo niya. Oo. Tapos ito rounded siya sa pinakadulo na mas Oh. large yung size niya. Oo. Then paliit yung pinakadulo niya. Tapos Yun ang dapat iwasan natin. Oo. Kasi Pero ito, makakamatay. Edible siya na snail. Edible yan. Oh, Pag ihaw mo yan, pwede mo Sarap siyang to. kainin. Oo. Okay. Ito yung mga edible snail. Yung na tubig, then tatanggalan mo siya ng bituka, then Kaya mo? ano mo siya, slice mo siya into smaller pieces. Then, Kaya mo siya. Oh, Gawin mamaya. oh, Lagyan, may suka tayo. oh. Oh. Then kailangan mo siya ng seasoning lang din. Mo yung mga brown siya. Then yung golden yellow na laman niya, yun lang yung edible sa kanya. Tapos after that, ilalagay kukunin mo yung laman niya, then sasaw mo siya sa suka, then sobrang sarap niya. Wow, dami na oh. Siyempre, laking dagat ako. Alam ko yung mga Oo. pagkain dagat na talagang nakakain lang. Alam niyo yung poisonous sa Alam ko talaga yun. Ito mga ganito kasi. Ito mga ganitong oyster rich in iodine. which is good for our Health. Mental health. Kasi for nakakapagtalo our sa na goiter. Ano yung oyster no? Uy. Rich in iron. iodine. Ayun pala. Ayun. Which can help improve, Ito kasi laking dagat kaya alam niya na talaga yung improve pwedeng, memory. pwedeng makakainin. Pag kasi ang isang pagkain rich in iodine, na-improve niya yung memory Tatalino. ng isang tao. Kaya ito matalino to. Ka-level nito si Hindi naman. Einstein. Si Einstein. Species. Ang lalim ng word. Para hindi tayo Tagalog niya. Ano niya lang yun? Ano yun na? Ganito nga pala yung itsura ng kaliwang bahagi ng Dampalitan Beach kapag low tide o sobrang baba ng tubig dagat. Yung seafloor niya ay batuan kaya maraming makukuha ditong lamang dagat na saktong pampulutan at pangulam. Lugi nga yung ibang turista sa amin dahil may kasama kaming veterano na sa pangunguha ng pwedeng kaining seafoods. Paalala nga pala sa mga manginginom dyan, huwag nyo nang tangkaing lumusong pa sa malalim na bahagi ng tubig. Pag sinaniba na kayo ng alak, kahit gaano ka pa ka-Olympian swimmer, pag minalas-malas ka, bihadong magiging ka na lamang isang alaala. Kayang isda. Meron pa kami nakitang isda, ayan o. Maliit lang siya na trap Anong siya tawag dito. sa isdang yan? Ito ay
tinatawag sa amin na samaral po. Samaral. Okay. Maliit siya na samaral, na-trap siya dito sa maliit na may Ganyan tubig pag naglo-low tide, may mga isda na natatrap. na, naigahan ng tubig sa mga batuhan. Oo. Pero ito, papakawalan natin dun. At ito nga sinimulan na naming ihawin yung mga nakuha naming oyster at iba pang lamang dagat kanina. Inilabas na nga ni Makoy ang pinagmamalaki niyang walang kasing sarap na suka. Totoo naman, masarap talaga ang timpla, bagay na bagay sa mga seashells. Sinimula na nga naming sindihan yung bonfire sa harap namin para mamaya ay maliwanag. Masaya ring mag-bonfire, ramdam mo yung camping experience na di mo makakalimutan. Napansin ko nga dito sa Padre Burgos, karamihan sa mga dagat nila ay may malalapad na batuhan o hibasanan. Tinatawag rin pala nila itong buhay na bato. Mission failed pala ang pagpapaningas nila Joy Joy ng bonfire kaya hindi muna ito itinuloy. Nagluluto na pala sila Ate Ellie ng hapunan. May dala nga sila Kuya Bert na litob. Nilaga namin ang sariwang-sariwang bagong huling litob. May tama na pala ako dito ng Alfonso. Iniwan nga muna namin sila Tutoy at Kuya Bert para maghanap pa ng mga lamang dagat dahil low tide. Bilog kasi yung buwan, saka busog na busog pa kami sa kinain naming masarap na dinner. Pang pulutan dito. Kasi pag gabi, lumalabas yung mga lamang dagat, no? No, Joy? Oo. Kasi pag gabi, lumalabas yung mga lamang dagat, yung mga seashells, lumalabas sila. Oo. Makatipid tayo sa pulutan, no? Dito lang sa dagat, Masarap nga maglakad-lakad dito sa gilid ng dagat dahil nga naman ay kabilugan ng buwan. Napakaliwanag nga pala dito sa may dalampasigan. Magandang panahon pala ito para sa mga mangingisda sa Pangpang o paghahanap ng shellfish o pamumulot dahil sa malawak na bahagi ng dagat ay natutuyo. Ang hibas pala o low tide ay karaniwang nangyayari humigit kumulang 6 na oras matapos ang high tide. Pag ganito nga kabilog yung buwan, napakataas pala ng high tide at ang low tide naman ay napakababaw kumpara sa araw ng ibang buwan. Ito ay dahil maayos yung pila ng araw, buwan at mundo na nagpapalakas ng hila ng gravity. Buti pa sila maayos yung pila. Yun sa barangay parang binagyong pila. May nakita nga ako ditong talangka na maliit. Ewan ko kung nakakain ito. Hindi pala lahat ng uri ng crab ay pwedeng kainin. Gaya na lamang yung nakamamatay na devil crab. Tuturuan pala ako dito nila Joy kung paano technique sa pagkuha ng litob o blood clams or art clam Gantang technique. na mayaman sa calcium. Ayan yan, kumikinang na yan. Yung parang gold ang light niya. Pag Asan? Ayun, yun. Pag may gold na ganyan, positive yan, oh. Seashells yan. Oh, seashells. Ayun, yun, di ba? Di ba? Oh, galing. Wow, pugita. Ay, la. May nakita nga pala kami dito na maliit na pugita o yung baby octopus. Naglabas pala ito ng tinta bilang defense mechanism dahil nararamdaman nila na may pangalan. Oh, yun. Ah? Yun. Gagatin Ay, putang ina, nawala. Ayun, ayun. Ayun, ayun, nasa pa. Ayun, ayun, nagtago pa. mo na. Ikaw na. City boy. Alam mo tayo, taga-syudad na. Hindi na natin na. Kagatin nyo. Paano pagkagat yun? Paano pagkagat? Paano pagkagat? Bilis. Paano pagkagat? Dikdikin mo. Gagatin. Dikdikin mo. Ay, wala, dinurong na. Kanindit na nga eh. Gusto ang galamay yan. Hindi, wala galamay oh. Dito tayo may ginakita. Wala niya. Dala yan, dala yan. I-check ko yan. Paubos yung galamay yan. Ano to? Nadurog eh. Yung tawag din yung ano? Yung gutos. Gutos. Gutos ang tawag. Iba kasi yung pugita na... Yung Ba't yun nilagyan mo naman tubig? Hindi, isa dyan sa plastic yan. Ayaw na himiwala yun. Yan, pulutan din yan. Isaw-saw mo yan sa suka ng sabay Ay, ganun. talaga. Oo, ang sarap niyan. Ilaw. Susubukan nga ulit paningasin yung bonfire dito. Bonfire, oh. Kanina kaya ginagawa namin ng parang binunot na namin isang puno ng pine tree para isilab namin dito. Kaya mo naman.
Dito na. Huwag mo, sasandalan pa nga yun. Ito hindi halagang 100. Mamaya na yan, Hindi, mamaya na yan. dyan na lang muna. Halagang Yan, halagang 200 na. Di ba't mo, baka biglang pumunta doon. Di ba't mo? Halagang 200, may Ano to, pine tree. magkano to? Halagang 200. 200. Ah, 300. Pero yung pinakamataas eh. Natuloy din ano. Natuloy din ang bonfire. Dahil sa magsisigap ni Glamour. Natuloy din. Ayan. Dahil sa magsisigap niya ni Glamour. Ay, titigas na no. Sipot kayo doon sa may likod ko ang init. Ano kaya ati mo? Bonfire! Ikaw uli. Tagal na no. Ay, titigas na no. At pagkatapos nga ni bumalik na kami sa inuman hanggang sa ako'y makatulog. Pero may nangyayari palang di pagkakaintindihan kay Kuya Bert at sa kabilang tent. Pero dala lang siguro ng kalasingan. Kaya nami-misunderstand nila yung mga titig ng isa't isa. Pero nagkakayos din yun kinabukasan. Time check, alas 6 ng umaga. Di ko na nga na-videoan. Nagkaping na nga kami nila Ate Ellie. Hinanap ko si Makoy na una na palang maglakad sa kahabaan ng isla. Doon sa mga walang tao. Pero pagbalik niya sa campsite, inaya namin siya na maglakad-lakad ulit. Kaya walang nagawa si Makoy, sumama sa amin. Doble tuloy yung lakad niya, mas maaga kasi siyang nagising sa amin. Going back to Lulu. Tara doon sa dulo. Ito na pala yung dead end ng isla. Doon pala sa pinakadulo, puro bakawan na yun o mangroves area. Bumalik na kami dito sa campsite at nagsimula na kaming maglangoy-langoy dahil ilang oras na lang natitira sa amin dahil matatapos na yung overnight staycation namin. Napakaganda nga at napakalinis at napakalinaw ng tubig dito sa Dampalitan Island kaya napakasarap lumangoy dito. Huwag na kayo ditong lalangoy na nakapalang dahil maraming nakakatusok na dead corals at sea urchins sa ilalim ng tubig. Marami nga ako ditong nakita ng sea urchins o tuyok. Sa Tagalog pala, kilala ito bilang salungo. Ito ay madalas kinakain ng hilaw o kinilaw na may kaunting asim at alat at kilala bilang masarap na seafood delicacy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Madali lang palang makilala ang tuyong na salungo dahil madalas itim at may mahabang tinik ito. Kumpulan pala ang mga salungo sa isang area ng dagat. Nanguha kami ngayon nila Joy ng sea urchins. Ano yan sa Tagalog? Salubo. Salu. Ayan. Masarap yan sa suka. Namang. Ayan o, lagayan namin. Ayan. Nakakita nga pala kami dito ng salabay o jellyfish dahil siguro sa Rocky Corals area itong Dampalitan. Huwag nyo palang lapitan at napakakati ng galamay nito na maaaring magdulot ng pamamantal. Pag kayo pala nadali nito, buhusan lang ng suka, sikwatin ang natirang tentacles gamit ang tiyan. Gamitan ng hot compress para maibsan ang sakit. Heto nga at nakakuha kami ng halos kalahating balde. Inaalog-alog pala ni Makoy yung balde para maputol yung mahabang tinik nito. Nakap. Ganyan ang process ng pagtatanggal ng ano ko yun. Tinik ng Sea urchins. Sa Tagalog ay sa Quezon. Anong tawag dyan? salungo. Salungo.
Yung suka. Inuumpisa na nga nilang linisan ito at tinatanggal yung bituka. Binubuksan ito at kinakain yung dilaw o orange na roe o itlog sa loob nito. Masarap pala itong patakan ng timpladong suka. Yung lasa pala nito ay mala oyster na may kakaibang tamis at alat mula sa dagat. Sa mga Chinese restaurant, ano? Hindi pa. Matigas. Tarang muro pala boy. Kala ko darog. Hindi ko na nga na-videoan yung pagkain namin ng salungo. Umahon na nga kami at naghihintay ng sundo namin bangka. Nasa biyahe pa raw ito dahil may hinatid na turista sa ibang isla. Natanaw na nga ni Joy Joy na paparating na yung bangkang susundo sa amin. Papalapit na ito sa dampalitan kaya hinanda na namin yung mga gamit na ikakarga sa bangka. At ito nga, palis na kami. Nakabalik na nga kami dito ng tanghali sa bahay ni Kuya Romel. Pagdating nga namin ay napakaraming mga maliliit na langgam sa sahig kaya ito nagwalis ako. Napakasakit pa man din ang mga kagat nito. Naghahanda na nga sila Ate Ellie umalis dahil may mga gagawin pa daw sila sa Batangas. Ininit na lang nga namin yung mga tira-tirang ulam na hindi na ubos kagabi para sa tanghalian. Sayang nga at napanis yung mga napakaraming kanin sa isla. Kaya nagsayang na lang kami ng bagong kanin. Napakasarap ngang kumain ng sama-sama, nakakagana, yung tipong parang nakikipag-agawan ka sa pagkain dahil sa sarap. Wala nga kaming pitchel kaya sa kaserola na lang namin itinimpla yung juice. Nagpakuha nga si Ate Ellie kay Tutoy ng bubot na mangga na pagkaasim-asim pero masarap naman ito pag may sausawan na alamang. Heto nga at hinatid na namin sila Ate Ellie sa gilid ng highway. Oras na ng pag-uwi nila. Sabi niya nga bitin ang araw ng Holy Week vacation pero naging masaya at sulit naman yung bakasyon nila dito. Ingat, ingat. Naghugas na pala sa loob ng bahay si Makoy ng pinagkainan. Ako naman nag-volunteer na bubamba sa poso para matubigan yung istaka ng tubig. Kahit may suot pala tayo sa paa, pag minalas-malas, matutusok at matutusok pa rin tayo. Di ko lang alam kung ano palang nakadali sa paa ko. Nag-siesta nga kami ni Makoy sa tanghali at nagising ng alas 5. Inaya ko nga maglakad-lakad, dinala niya pala ako sa Bakawan. Naharang nga si Makoy ng mga dati nilang kapitbahay o kakilala. Nagbabarikan. Pas muna nga ako sa inuman. Sinabihan ko naman si tatay na pasensya na at pas muna ako. Okay lang daw yun. Yung mga ano pa. Mga maliliit pa kayo nun. Maraming ang manghiba sa batuhan pag ganito kababaw ang dagat. Karamihan sa kanila ay mga taga rito rin. Wala nang po problemahin sa pangulam dahil sa sagana ang Padre Burgos sa yamang dagat. May naabutan nga kami ditong nagbibilad ng huli nilang isda. Tutuyuin yata nila ito. Yung nakikita pala natin na kabilang islang yun yung Dampalitan Island, yung pinaliguan namin. Ang pagkakaiba pala ng probinsya at syudad ay makikita sa bilis ng pamumuhay, kapaligiran at gastos. Sa syudad ay parang trumpo, dito ay mabagal. Sa syudad ay mabilis ang pera, dito sakto lang pero masaya at simple. Mahanap dito yung peace of mind na hindi mo mahanap sa napaka-stressful na syudad. Napadaan nga kami dito sa Bubuyan. Ito pala yung dating kapitbahay nila Makoy. Pagkatapos nga ay umuwi na kami. Nagapunan, hindi ko na pala nakuhaan yun. Kinaumagahan nga ay nag-aanda na kami para makalis na maaga kasi maghihintay kami pala dun sa labas ng bus na dadaan. Wala. Hinanap nga ni Makoy yung kapatid niya na si Tutoy para makasabay sa amin sa almusal pero wala. Nandun siguro sa kaibigan niya. Nagwa-wifi. Eto nga't nakasakay na kami sa bus, pabalik ng Santo Tomas at ng Binyan.